Good day, everyone, and good day, Doc. And I'm Van Laurel Chilina, and I'm going to report the Module 4, and title is Process Management and Scheduling. Makita naman natin dito na Operating System or OS and Process Management. May lima siya, sinasaklaw ito ng limang pangunahing paksa or title dito ang life cycle, scheduling, deadlock, and multi-reading. This is a complete guide to how an OS creates, runs, and manage processes. Dito, process life cycle, kung paano pinanganak at pinapatay ng OS ang isang process. And next is the process management, kung paano tinatandaan at pinamahalaan ng OS ang bawat proseso. Dito naman tayo sa CPU scheduling. Dito naman kung paano nagde-decide ang OS kung sino ang tatakbo sa CPU. And the next is deadlock, kung paano ito nag-stuck ang isang proseso at paano ito ayusin. Dito na sa deadlock natin makikita kung nag-stuck yung ating OS, ang ating apps, paano ito ayusin. Makita natin mamaya sa ating mga slides. Multi-threading, kung paano tumakbo ang maraming gawain sa loob ng isang proseso. Next, dito naman tayo sa process life cycle. Bawat program na napapatakbo niya ay dumadaan sa 5 states. Dito, new, ready, running, waiting, or terminated. Ang new, ginagawa pa lamang ang process ng isang OS. Dito naman tayo sa ready, o handa na, or naghihintay lang ng CPU. And dito sa running, aktibong tinatakbo ng CPU ang isang apps. And dito sa waiting naman, naka-hold at naghihintay ng isang event or I/O. And terminated, tapos na o clean up na ng OS. And parehas na tayo sa example, nagbibiyahe lang tayo pumunta tayo sa isang lugar. Dito sa new, parang nandun lang tayo sa isang terminal naghihintay ng bus. And then the ready na nandun na yung mga sasakyan na sa pila na ating sasakyan. And dito sa running, sumakay na tayo at bumabiyahe na tayo sa ating patutunguhan. And the waiting, para itong nasa isang traffic light na naka-stop at nag-hold tayo doon at umaantay na mag-go. And sa terminated, nakarating na tayo sa ating destinasyon. And ang mga state transition naman niya ay admitted, new to ready, or tinanggap ng OS ang process, pinasok sa ready queue. And dito naman tayo sa dispatch, ready to running. Ibig sabihin, pinili na ng CPU ang scheduler na itakbo ito. And interrupt,
running to ready. Biglang pinigilan ng scheduler or ibalik siya sa kanyang pila. And IO or wait, running to waiting. Nag-request ng IO or ang event, ang process kailangan pang maghintay. And next is IO done or waiting to ready. Ang IO, tapos na ang isang event na handa na ulit siyang tumakbo. And dito naman sa exit, makita naman natin dito ay running to terminated. Natapos na ang execution ng isang process. Next is the process management and PCB or process control block. Makita na naman natin dito, dito sa may kabila, ang process ID. Ito yung 1042, unique number para ma-identify ang isang proseso. Ito ang example ng isang student card and isa program counter dito 00x00A4 F2 kung ano ang instruction ang susunod na i-execute. And the CPU register, makita naman natin na unique siya dito. Kung ano ang mga nakasave na values nung nakapost siya. And the process state, ito ay nagrarana siya or kasalukuyang state niya. Dito running na siya. And then open files, memory limits. Memory limits kung paano kalaki ang kanyang memorya or ang kabuuan or ano kalaki yung memory na or kanyang storage. And open files, dito naman mga files na bukas na niya ngayon or ano karami yung files na na-open. And priority or high to. Makita naman natin dito na unique yung sa kabila. And context switching, kung nagpapalit ang CPU ng process, sinesave muna niya ang lahat ng state kasalukuyang process ng PCB or process control block. Tapos load niya ang state ng susunod, kaya parang sabay-sabay na nabubukas ang maraming apps kahit isang CPU lang or sobrang bilis lang ng pagpalipat-lipat. Dito ang context switching. And ang process operation naman, ito ang hawak niya ng OS at paglikha ng fork or exit or pag-suspend or resumption or pag-resume and the termination of all processes. And process scheduling, ang short-term scheduler ang pumipili mula sa ready queue. Ang long-term schedule naman ang nakakontrol kung ilan ang process na pwedeng pumasok sa memory ng sabay or paano niya ma-process ng sabay-sabay. And next is the memory isolation. Ito naman, ang memory isolation ay bawat process ay may sariling virtual address space. Hindi niya makita o naapektuhan
ang memory ng ibang process para itong bawat tao ay may sariling kwento. Okay. Next, ah, dito naman tayo sa CPU scheduling algorithms. Ito ang mga paraan ng OS para mag-decide kung sino sa ready queue ang susunod na tatakbo sa CPU. Ah, Dito ang FCFS or first come first serve or non-primitive. Dito makita naman natin kung sino ang unang dumating, siya ang uunahin. Simple lang parang pila lang dun sa bangko or nagpipila ka sa isang ah, ah, bangko na maaga ka pang dumating at ikaw yung nauna, ikaw yung unang i-entertain. At simple lang siya at madaling i-implement. Next, or hindi dapat, ang yung convoy effect. Dito, kapag matagal ang unang process, lahat ay naghihintay kahit maikli lang ang trabaho nila. Dito naman tayo sa RR or round robin. Ang round robin naman or preemptive, ano siya, yung pinakamaikli, hindi, ang bawat process niya ay bibigyan ng fixed time quantum or pinapaikot-ikot, gano'n 'yan. And tandaan natin na patas pa ito, para sa lahat at maganda ang kanyang response time. Ang hindi naman dapat ay the high text switch overhead if quantum is small. Or kung masyadong maliit ang quantum, dapat mataas ang kanyang context switch overhead. Ang SGF or shortest job first. Dito na naman natin makikita na yung pinakamaikli ang burst time niya, siya yung muna ang patatakbuhin. At dapat nating tandaan na pinakamababang average waiting time siya. At dito hindi dapat nating gawin o requires knowing burst time upfront or kailangan mong malaman in advance kung gaano katagal, hindi laging posible. And the next is priority scheduling or priority or both. Yung pinakamataas ang priority, siya muna yung uunahin. And dapat natin tandaan, ang mahalagang process na nito ay nasiservisyohan agad. And ang hindi dapat or starvation of low priority processes or ang mababang priority ay maaaring hindi na kailanman matatakbo. Ang SRTF naman or shortest remaining time first ay preemptive version ng SGF. Dito naman, kapag may bagong process na mas maikli, pine-preempt ang kasalukuyang tumatakbo dito. Dapat nating gawin,
optimal ang average waiting time at tandaan natin na optimal ang average waiting time niya. Tandaan rin natin ang hindi dapat ay mataas ang overhead or disadvantage niya, mataas ang overhead dahil madalas siya nagpe-prempt. Ang MLQ naman or multi-level queue or mixed, ibig sabihin, hinahati ang process sa iba't ibang queue batay sa kanilang uri. Malalaman natin na dito sa MLQ, nahati niya at maaari nating malaman na batay sa kanilang mga uri dito. At dapat nating tandaan, kaya niyang i-handle ang iba't ibang uri ng proseso. And dito dapat na rin natin na tandaan ang hindi dapat gawin, or ang disadvantage niya ay complex to configure or komplikado i-configure at i-tune. Next, dito naman tayo sa example ng FCFS versus round robin na may given process siya dito na sa kanyang proseso ay P1, P2, P3, and P4. And sa kabila naman ang kanyang arrival time na 0 ms, 1 ms, 2 ms, and 3 ms. And sa kanyang burst time ay 5 ms, 3 ms, 8 ms, and 2 ms. Dito sa FCFS or non-preemptive, makita naman natin dito na ang P1 o ang kanyang arrival time ay 0 ms at ang kanyang burst time is 5 ms. And dito sa P2, dadagdag lang tayo ng 3 dahil ang kanyang burst time ay 3 ms. Ang kalabasan naman niyan ay 8 ms dahil ang P3 ay 8 ms. Makita naman natin sa given process. And the P3, 8 ms, dagdagan na natin ng 8 na ang kalalabasan ay 16 ms. And sa P4, dadagdag lang tayo ng 2 ms na nandito sa ating screen na ang given process ng P4, ang kanyang burst time ay 2 ms and ang kalabasan ay 18 ms. And sa kanyang average waiting time ay 0 plus 4 plus 6 plus 14 equals 4 plus 6 equals 10 plus 14 equals to 24. I-divide natin siya sa 4. Ang kalabasan niyan ay 6 ms. Yan ang FCFS. Alam naman natin na ito ay first come first serve. At dito makita natin sa example na kung sino yung unang dumating ay siyang unahin, di ba? Narinig naman natin kanina kung ano yung FCFS. Dito naman tayo next sa round robin or quantum equals to 3 ms. P1 ay 0 ms plus 3 ang kanyang burst time dahil sa P2. And dadagdagan natin ng 3 dahil ang kanyang quantum ay 3 ms. And plus 3 equals 6. At sa kabila sa P3, plus 3 naman equals to 9. And P4,
Sa P4 ay +3 naman tayo and 11. At babalik siya sa P1, ang P4, ang kanyang burst time ay 2. Dadagdag lang tayo ng 2, magiging 13 na siya. And sa P3, ang P3 makita natin sa given process ay 8 ms. Mm, ah, ang idadagdag natin dito sa sa burst time ng P3 ay 5 kasi round robin siya. Makita natin dito na 5 ms. At ang kabuuan nito ay 18 ms. Ah, alam naman natin kanina na ang round robin ay para itong pinapaikot-ikot niya ang isang proseso or fixed na yung time quantum niya na 3 ms, and pagkatapos niyan ay pinapaikot-ikot niya, or nagbabalik siya sa una. And ang kanyang average waiting time ay 0, +2, +3, and +9. 2 + 3 equals 5 plus 9 equals 14. And divide natin siya sa 4. Ang kalalabasan niya ay 5.3 ms, or makita naman natin na better siya or naka-green dahil ah, ah, maliit lang yung kanyang ms. Hindi sa kabila ng FCFS na 6 ms, medyo mataas na siya. And dito sa scheduling evaluation criteria, makita natin na ang kanyang criteria niya or sa criterion on kung paano sinusukat ang isang magandang scheduler. Dito, kita natin ang CPU utilization niya or ang kanyang maximize yung palaging busy ang isang CPU. And throughput naman ay maximize. Maraming process ang natatapos per second. And ang turnaround time niya ay minimize and tsaka mabilis matapos mula sa submit hanggang sa end. And sa kanyang waiting time, minimize din. Kaunting oras lang yung nagamit sa kanyang ready queue. And dito sa response times niya ay minimize lang at mabilis ang unang response. Next, nating tatalakayin ay ito naman yung deadlock management. Ibig sabihin, ang deadlock ay nangyayari kapag dalawa o higit pang processes ay nag-aabayan sa isa't isa or magpakailanman or nagdadamayan sila. At walang
makakakilos. Para itong example ito ay parang dalawang sasakyan or hindi, yung parang dalawang tao, na nagkasabay sila na dumaan ano, doon sa isang maliit na pinto na silang dalawa ay may kalakihan at ang kanilang dadaan na pintuan ay maliit at makitid. Pareho silang dalawang naghintay or nagwe-wait silang dalawa, na sino yung lumayo, sa kanilang dalawa or sino yung unang, lumayo dun sa pinto na makitid yung daan, pero wala sila sa kanila yung gumagalaw. Para mangyari ang deadlock, lahat ng 4 na Kaufman kondisyon ay dapat nandoon. Ito yung 4, talakayin natin. Dito yung mutual exclusion. Yung mutual exclusion, this is only process can use a resource at a time. Or isang proseso lang ang pwedeng gumamit ng isang resources or sa kanyang resource sa isang pagkakataon. Dapat isang tao lang yung or isa lang yung gagamit doon dito sa mutual exclusion, hindi yung pwede yung dalawa or tatlo or mahigit doon sa isa. And hold and wait, dito natin makikita na or process holds resource while waiting for another. Hawak niya yung process ang isang resource habang nag-aabang ng isa pa. Dito yung kanina, yung sa example ko na naghihintay silang dalawa kung sino yung unang lumayo pero walang gumagalaw sa kanila. And no preemption or resource cannot be firstly taken away. Dito naman, hindi pwedeng pilitin ang isang proseso na bitawan ang resource niya. Doon 'yan, sa example natin na maalala natin na hindi pwede yung sabay kayo or pilitin mo na gawin yon kahit, maliit yung pintuan or may, parang struggle na dun. Dito naman tayo sa circular wait. Dito natin or P1 waits for P2 and P2 waits for P1 cycle. Or naghihintayan silang dalawa, paikot na yung cycle. Ito yung tatlo na natin dapat natin tatandaan. Ang prevention, detection, and recovery. Ito yung tatlo na dapat natin tandaan sa deadlock. Break a Kaufman condition before it occurs or i-break niya ang isa sa 4 na kondisyon. Dapat natin ito i-prevent na i-break ang isang kondisyon doon sa 4 na Kaufman. Eliminate, hold, and wait. Request all resources at once.
pilitin ang process na i-request ang lahat ng resource nila ng sabay-sabay. Ito yung dapat natin na i-prevent, na huwag nating pilitin yung lahat ng resources na iparun ng sabay-sabay. Dapat naka-hold. Dapat eliminate natin yung hold and wait. Gano'n. Next is eliminate no preemption release resources if blocked. Ito naman, kapag hindi makuha ng process ang resource, bitawan muna lahat ng hawak niya. Ito yung dapat natin na i-prevent. Yung kapag hindi nakuha yung isang resource, bibitawan niya yung lahat ng kanyang hinahawakan na resources. And last is eliminate circular wait. Dapat natin i-prevent na mag-impose ng order sa pag-request ng resources. Dapat mag-impose tayo ng isang order sa isang request. And detection. Ang detection or hintayin or tapos hanapin yung error doon. Allow deadlock, then find and break it. Or hayaan mo na mangyayari ang deadlock. Dito natin makikita na ma-detect niya, allow natin yung deadlock, na ma-detect yung kung ano yung nasira. And wait for graph, look for cycles or singles instances. Or para na dito ginagamit dito ang wait for graph para hanapin yung isang cycle para sa isa lang. Dito yung makita natin yung mutual exclusion or single instances lamang. And Bunker's lives algorithm for multiple instances. Gamitin din natin ito para sa multiple instances na ma-detect natin. And the next and the last dito sa detection ay i-run natin ang detection ng periodically or organize siya kapag ang idle ng CPU. And the last is recovery or paano natin ayusin or pagkatapos na ma-detect yung mga error dito. I-abort lahat ng deadlocks or abort all deadlock processes fast and costly. I-abort natin lahat ang deadlock processes mabilis at mawala lahat ng ginagawa nila. And next is abort one at a time until cycle break. I-abort natin yung isa-isa yung kung ano yung na-detect natin dito at i-recover natin siya. At sa last is resource preemption. Kunin ang resource sa isang process, ibigay sa isa pa, i-roll back ang biktima sa safe state. Gano'n. Kunin natin yung mga resources na ating ginawa or hindi pa nasira, gano'n.
And sa next slide, tackle naman natin ang about multi-threading and concurrency control. Ang uh, ay pinakamaliit na unit ng CPU execution. Marami siyang threads ang pwedeng tumakbo sa loob ng isang proseso o kanyang process. At nagbabahagi sila ng memory at files. Ito yung meron tayong 4 na benepisyo ng multi-threading. Unang benepisyo ay performance, parallelism on multi-core CPUs or parallel execution sa multi-core ng isang CPUs or sa isang CPU. At dito naman tayo sa responsiveness niya or UI stays active while tasks run. Nanatiling active ang UI habang may background task na nagra-run. And dito naman tayo sa resource sharing. Resource sharing, nagbahagi ito ng memory at files ang isang threads. And lower overhead or lighter than creating new process or ibig sabihin mas magaan kaysa gumawa ng bagong proseso. Mas magaan. Ano. And synchronization tools or paano protektahan ang shared data. Meron tayong 4. Mutex or lock, semaphore, monitor, and atomic off. Una ay Mutex or lock allows only one thread into the critical section at a time. Or, ibig sabihin, isa lang ang pwedeng pumasok sa critical na section sa isang pagkakataon. Isa lang or one only. Parang isang CR na may lock. Pag may tao, dapat hintayin natin na lumabas yung isa at doon na tayo papasok. And the semaphore or counter controlling access to a shared resource pool. Yung semaphore, ibig sabihin, counter na nagkokontrol ng isang access na sa shared resources. Pwede itong maraming threads ang makapasok pero may limitasyon siya. Monitor or high-level mechanism, for example, synchronized in Java, wrapping lock plus condition. Or high-level mechanism tulad ng synchronization sa Java and combine ang lock at condition variable. And next is or last sa ating synchronization tools is atomic off. Single indivisible operation, no partial states visible to other threads. Ay ibig sabihin na isang indivisible na operasyon na pwede or hindi pwedeng maaring ma-interrupt sa kalagitnaan ng kanyang running or pag-share ng isang data. At dito sa kabila, meron tayong 3 common pitfalls. Una ay race condition, pangalawa deadlock, and pangatlo ay starvation. Sa race condition, two threads read or write share data simultaneously. Outcome depends on timing, unpredictable, and dangerous.
Alala naman natin synchronization tools na sa mutex or lock dapat isa lang or allows only one thread. Sa race condition or dalawang threads ang nare-read or nare-write ng sabay-sabay. Dapat isa lang. Hindi pwede yung dalawa ang nagse-share ng isang data. And iwasan din natin yung deadlock. Thread A holds lock 1, waiting for lock 2. Thread B holds lock. Naghihintay yung lock 1 at pareho silang nagsa-stack forever. Iwasan natin yon dito. And the last ay starvation. Starvation ay ang mababang priority na thread ay palagi hindi nakukuha ang process dahil lagi may mataas na priority na dumadating. Next, dito naman tayo sa dito tayo sa race condition and mutex fix. Ating senaryo ay dalawang threads ang mag-increment ng shared counter ng 1,000 beses or 1,000 times each. Expected result is 2,000 actual. And hindi ito predictable. Dito is walang mutex pero race condition. Dito makita natin sa encounter dito ay 0. Ang kanyang dito void, kanyang increment. Makita naman natin sa ma-read niya na 500. And dito makikita natin na interrupted siya dahil dalawa na yung sa thread na ating nakikita dito sa ating example. Dito na both threads write 501. Hindi dapat pwede. And ang kanyang result instead of 502 ay 501. And loss siya ng isang increment. Or bakit nangyayari ito? Dahil nabasa ni thread A, ang counter niya ay 500 bago pa siya makasulat. Nabasa na rin ni thread B, ang counter ay 500. Parehong nag-add ng 1, pareho nagsulat ng 501, nawala ang isang increment. Dito naman tayo sa may mutex lock or thread safe. Dito naman natin makikita na nakalock siya. And sa kanyang count dito makita natin na only one thread here at a time. And temp plus 1, isang thread lang. And the result always 2,000. Naka-green siya or naka-check. At ito with mutex lock or bakit ayos na? Sa magitan ng mutex, isa lang ang pwedeng nasa loob ng increment. Dito, makita natin sa increment na isa lang. Sa isang pagkakataon, isa lang dapat. Hindi na pwedeng maabala ang ibang thread habang nagtatrabaho ang isa. Laging tama yung result natin. And the next is slide. Ito yung mga pinakamahalagang dapat natin alala or what should we remember. Dito sa una, process move through new
read, running, waiting, and terminated, the OS scheduler controls this transition. Or lumilipat ang isang proseso sa new, ready, running, waiting, and terminated. Ang OS scheduler ang nagkakontrol ng mga transition. Mas simple siya at dapat nating alalahain na dapat naka-synchronize yung ating OS. And two, the PCB or process management, PCB stores all process info. Context switching lets a single CPU run many processes by saving and restoring state. Or nag-i-imbak siya ang PCB ng lahat ng impormasyon ng process, pinapayagan ang context switching ang isang CPU na magtakbo ng maraming proseso. And number 3, ang ang CPU scheduling. Dito natin ang tandaan natin na FCFS is simple but slow. Pero mabagal siya. Pero yung RR o round robin are pataas and minimize ang SGF and ang wait. Ang pinakamainam na algorithm ay depende sa goal ng ating system. And number 4, ang deadlock. Kailangan lahat ng Kaufman conditions na pigilan ang gamitin ang pag-break ng isang kondisyon. I-detect gamitin ang wait for graphs, i-recover sa magitan ng pagpatay ng isang proseso. And last is multi-threading. Dito, nagbabahagi ng memory ang threads na nagpapahusay ng performance at laging protektahan ang shared data gamit ang mutexes or semaphores para maiwasan ang race condition or masira yung mga shared na data na shared natin. And thank you. Thank you, Doc, and thank you, classmates, for listening my presentation, and thank you.